A House panel will coordinate with the Philippine Statistics Authority or PSA to verify the identity of Mary Grace Piatos. Here's the report. House lawmakers are ramping up their efforts to verify the identity of Mary Grace Piatos. It was among the names that appeared in the Office of the Vice President's acknowledgement receipts for confidential funds. Aside from a ₱1 million reward for those with information regarding Piatos, the House Committee on Good Government will also coordinate with the Philippine Statistics Authority. Tinitignan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. Lawmakers suspect that Mary Grace Piatos and other names in the receipts do not exist. That's why they will also consult with a handwriting expert to examine the signatures. Yung stroke kung paano pinirmahan ito, isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, iisang tinta. Kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Still, lawmakers hope that Vice President Sara Duterte will attend the hearing to answer their questions. Duterte earlier said she will no longer attend the hearing on confidential funds. She was able to arrive last week. We expect her to come tomorrow. Even though she said na hindi siya darating, we hope she'll arrive tomorrow. Kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Oh, di ba yung sinabi ko sa iyo kahapon, check nila sa PSA kung meron talagang ganung pangalan na nakarehistro. Oh, Mary Grace Piatos. Oo. So right now, ayun, from then on, ma-eliminate mo yung mga ano, di ba? Actually, interesting. If hindi mag-reflect sa PSA yung name, that means hindi totoo yung tao. Totoo. Pero, that's why I said it's interesting is because yung signature daw, we're all consistent with the same pen and with the same writing. It's either may nag-a-alias siya. No, it's either, kasi consistent eh. Usually, pag fake signatures, hindi consistent masyado yan eh. So baka may stamp yan or it's the same person like a Velarde. Remember yung Velarde signatures ni Erap? Similar to that. Kaya alam niya na siya di ba, at a certain point, ako si Mary Grace Piatos, etong pirma ko. Ganun. So, kaya nga sila nag-offer daw ng 1 million eh. Baka naman merong makapagtuturo na sa one time or another, naka-encounter nila itong si Mary Grace Piatos. Ba't ganun yung pangalan? Ha? Mary Grace Piatos? Oo. Tuloy na nabibigyan ng ng publicity. May lumabas pa nga namin, nakita ko, kaibigan daw ni Mary Grace Piatos si Hindi, joke to. Bikat Pretzel. Ay nako, brand na yan. Hindi, may lumabas talaga ng meme. Hindi. Oo nga, pero yun nga. So, like what I've said yesterday, PSA, tignan, di ba kahapon ko pa yung sinasabi, tignan na sa PSA, meron mo nakarehistro na ganyan ang pangalan. The question is, what if wala nga pero consistent ang signature? Nga sabi ko, tignan mo nila, eliminate mo yung other sources mo ng di ba? O to, pag PSA wala di. Alam mo na wala nga sa PSA pero pala signature. Kung wala siya sa PSA, fake siya. Paano ko nandun? Or unless sabihin na naman, late registration parang kay Alice Gu. Di ba? Wow. Ang hirap diyan kasi, well, yung naalala mo isang chief of staff ni Vice President Sara Duterte na kasama sa ILBO ng immigration, nakabalik na daw from the state. Okay. So, hopefully, makapunta rin siya sa hearing. Kung kilala nila si Mary Grace. Oo, para di ba, once and for all, sino ba si Mary Grace Piatos? Di ba? Ba't siya nakapirma dun sa, yung mga resibo na yun, pinasa yan sa COA, ha? At ibig sabihin, yun yung talagang mga transaction nila within the Office of the Vice President. So, hindi yung biro. Kasi kung talagang, isipin mo kung talagang Mary Grace Piatos yung ginamit lang nila, ang lakas naman ng loob. Alam nila, hindi kami titignan kasi Office of the Vice President. Nag-submit ka ng mga resibo pero fake. No, di ba?